Ang Islam, mas tinuruan tayo paano tayo mamuno ng maayos sa pamilya, sa lugar, sa lahat. Si Allah Ta'ala ay nag-utos sa atin ng lahat ng masali. Ang ibig sabihin ng masali, ano ang ikinabubuti ng lahat. At hindi yun basta-basta maisasagawa ni Jabal yung mabuti na alam niya. Kapag alam mo yung mabuti, hindi mo maisasagawa yan. Kasi kailangan mo ng tao o ng connection. So merong connection yung isang leader sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Kaya nga, sabi dito ni Imam, merong isang ustad, sabi niya dito, ang kahalintulad daw ng gobyerno na kailangan ng Islam ng gobyerno na nagsasabuhay ng batas ng Islam, kahalintulad daw ng tent. So di ba yung tent, nilalagay mo yon ng binabaon mo sa lupa, tapos may tali, tapos may tela. So yung Islam daw, pati yung tao, pati yung gobyerno, ay parang ganun. Yung Islam parang yung binabaon mo sa lupa, tapos yung tao parang yung tali, tapos yung tela parang gobyerno. So anong mangyayari kapag tinanggal mo yung binaon mo sa lupa? Anong mangyayari sa tali pati sa tela? Babagsak. So pag tinanggal mo yung Islam, kahit maggobyerno pa pati tao, babagsak din yung mga tao. Ganon din kapag tinanggal mo yung tela, may binaon ka, tapos nandun yung tali, walang tela. Ano pang silbi ng tent mo? Walang tela. So hindi mo rin maayos yung isang estado ng komunidad kapag may Islam, may tao, tapos walang nag-aayos, walang gobyerno. At ganon din, kapag walang tao, may gobyerno mang Islam, tapos wala kang tao, wala rin. Dapat magkasama yung tatlong yan sa lahat ng estado, sa lahat ng sitwasyon. At hindi magiging maganda yung estado ng mga tao kapag walang gobyerno. Kasi magiging magulo yung tao. Magrarally dito kasi walang nagpipigil sa kanila. May kudita dito, may revolusyon dito. Ang gobyerno, pinapanatili niya yung kapayapaan. Kaya nga ipinagbabawal ng Islam, yung pag-rally Bawal ka sumali dyan kasi stable yung gobyerno natin. Kahit magnakaw pa si bilyon-bilyon na PhilHealth, hayaan mo sila. At kahit naman hindi nila nakawan yun, wala ka na makukuha ang pera sa PhilHealth. Yan ang tinukoy ni Allah Ta'ala sa Quraysh. Sabi ni Allah Ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Sambahin ninyo yung Panginoon ng Kaaba na yan, si Allah Ta'ala. Alladhi at'amahum min ju' na pinapakain kayo, wa amanahum min khawf, binigyan kayo ng peace and order. At kasi merong gobyerno sa inyo. Patingin ninyo, meron bang peace and order, kapayapaan, pag walang gobyerno? Pag walang pulis? Pag walang military? Wala. Kasi sila yung nagpapalagat ng kapayapaan. So ang pinakapunto dito, napakahalaga ng pagkakaroon ng gobyerno. Higit sa lahat, kapag ito ay gobyerno ng Muslim, ay Islam, bansa ng mga Muslim. At hindi natin pwedeng suwayin ang gobyerno. Bawal kasi bakit? Nakakapinsala ka. Ang gagawin ng gobyerno, pag hindi kayo tumigil, huhulihin namin kayo. So nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi kapag susunod lang ang kagustuhan ni Jabal, edi magkakagulo sa 705. Di ba? Kasi sabihin bakit? Kayo rin naman maingay ang mangyayari, gaganti sila. Gaganti hanggang sa magsasaksakan na yan. Bakit kayo umiinom kami dito gano'n, di ba? So nangyaring gobyerno, sige, para walang gulo, gigitna ang gobyerno. Gigitna yung barangay tanod dyan. Ibig sabihin, kahit sa simpleng bagay lang, kahit sa barangay lang, napakahalaga na ng gobyerno. Yan ang biyaya ni Allah Ta'ala.